Bago natin pag-usapan itong kalokohan na naman ni Tito Sen na statement na 'to, matatawa ka na lang talaga at the same time maaawa ka sa Pilipinas, eh. Ito isipin ninyo, ano bang klaseng leader meron tayo ngayon? Meron kang, presidenteng bangag, meron kang dating speaker na korap, meron kang Senate President na kung hindi sumusunod sa rules, eh, kung ano-ano ang pinagsasasabi. Unang araw pa lang niya, yung unang desisyon niya, binakbakan kaagad siya ng mga kasama niyang mga senador. Ano ba? Tapos meron ka na namang statement na ganito. Ang sabi niya sa bagong Senate President, it has been a good, ano ba yan? It has been a good, ano yan? Record. He's been vice mayor, mayor, congressman, governor, the vice governor, at saka congressman-elect. And in all those years, no bad records. Sure ka ba dyan? At ngayon naman, eto, bagong speaker, mandarambong pala. Good record. Seryoso, Tito Zen. Ayan na yung mga nakalagay dyan sa likod. Tingnan natin itong isa. Eto. Isabela Vice Governor faces plunder raps. Ano ba ang plunder? Mandarambong. Magnanakaw. Ito po ay noong September 2020 na article ng Philstar. Isabela Vice Governor Faustino D. III and 12 other provincial officials are facing charges over an alleged anomalous road project. Ang plunder ay 50 million and above. Corrupt din yata to eh. May kaso mga kababayan. Ilang taon na ba? 7 years? Ano bang update dito? Parang wala yata. Basahin mo na natin to. Kasi pinuntahan ko din. Napos na din kasi ito sa Reddit eh. In a 12-page complaint affidavit filed before the Office of the Ombudsman on July 27, so 2020. 2020 ba? Mayor Manuel ano ba yan? Sikuan of Angadanan Town said D and his co-accused should be investigated for plunder. Bakit? Violation of anti-graft and corrupt practices and act and malversation of public funds. Yung malversation na yan, yun yung unang kinaso yata kay yung sa Bryce, yung mga sa DPWH. Provincial Treasurer Maria Teresa Araneta Flores. Bla 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 bla. Ito yung mga pangalan. Huwag na natin basahin yung mga yan. Yan daw yung mga nakasuhan. Clement Pancho, bla bla bla. Okay, Faustino Jr. is the half-brother of the incumbent Vice Governor Faustino III. So, nangyari ito noong Vice Governor siya. At bakit binanggit yung Faustino Jr. na half-brother? President. Kasama pala. Former Isabela Governor Faustino D. Jr., President and Incorporator respectively of Stagno Properties were also named as respondents. Magkapatid, brother. Governor at saka Vice Governor sila noon. Parang ganon, di ba? The complaint stemmed from the alleged anomalous rehabilitation and improvement of 82 kilometers Ilagan Diviklan Isabela Road. So, ano naman to? Kalsada naman ang tinira nila. Bakit daw? Bakit may kasong plunder ang mga to?
The project was awarded to CM Pancho Construction Incorporated. Yes, in 2015. Ay, 2015. Bago yung bago presidente si PRRD. Medyo ligtas-ligtas ka dito, PRRD ha. 2015 na award, oh. Ay, muntik na naman. Pag nag-2016 na naman to, kita nyo na, 2016. Buti na lang. Hindi mo ipapahid kay Duterte. When D was governor, governor siya noon. It was funded through a 1.5 billion loan obtained from the Development Bank of the Philippines. So, inutang pa pala to. Inutang na, kukulimbatin pa. Wow! Si Kwan, I don't know kung tama yung pronunciation ko dito, pasensya na po ha. Si Kwan said that there is no public bidding. Walang public bidding, basta inaward na lang doon sa isang construction company. Ang galing. So, walang bidding. Adding that the project was overpriced at 20 million per kilometer. Kung sa flood control, walang mga bakal, substandard yung semento, ano pa, yung mga sheet piles kulang-kulang sa sukat. Ito naman, overpriced. Grabe, 20 million per kilometers. This is, this is 7-8 years ago. Ay, hindi. 2020 tong article, 2015 tong nangyari. Edi ngayon, parang kung pera natin ngayon, yung value ng pera ngayon, mas mahal pa. 20 million per kilometer. Loko. Magkano? So, mga governor ang tumira dito. At syempre, yung congressman na nag-fund dito, di ba? Ay, hindi. Utang to, di ba? He said that the project also give unwarranted benefits. Ala, may sariling benepisyo din. Bakit? To the D family, as the road leads to Honeymoon Island, a beach property owned by the D family. Pinasemento, 82 kilometers. Meron ding unwarranted benefits. Meron ding iba pang benepisyo kasi yung kalsada daw na papunta doon sa kanilang Honeymoon Island, may isla. May isla sila, ganon? Grabe naman yun. Ay, pag-aari daw pala ng mga D. Parang si Saldi ko, na-content ko din yun eh. Yung pinagawa niyang kalsada, papunta din sa resort nila. Pare-pareho mga putragis. Si Quonset, 1.388 billion was paid to CM Pancho Construction as of March 2018, which was equivalent to 96% of total contract cost. Ito nang malala, even though the project was only 78.9% completed as of February. Sabihin na lang natin 79% na completed. Pero ang binayad na kay CM Pancho Construction ay yung kabuoang dapat ay natapos na ay 96% na. So 79% pa lang yung natatapos pero yung bayad na ay 96% dapat na 96% total cost na ng proyekto. Ang galing naman ng mga hinayo. Grabe. So, paano to? Martin Romualdez Jr. Sabi ko na nga ba eh. Hindi po pwedeng walang baho ito eh. So ngayon, ang tanong dito, anong nangyari dyan, Gusep? Nung 2020 pa yan na kinasuhan, no? Di ba? 2020, di ba? Oo. 2020 pa kinasuhan yan eh. 2015 nangyari, 2020 nga kinasuhan, 5 years after. Ngayon, pumunta ako dito kay Reddit.
Na-post na pala 'to, oh. Sabi dito, "Has this case involving Representative Faustino Bojidi III been resolved by the Ombudsman?" Kasi matagal na, 2020 na-file yung kaso, eh. Sana tama ako 'no, 2020. 1 July, oo, tama. Tapos, eto din yung article na nilagay. Now, tayo sa comment. Kasi eto din yung tanong ko, eh. Baka naman malinis na. Baka naman ano nga, tapos na 'to at na-clear naman siya, 'di ba? Tapos ang sabi dito, "Been searching for that info for the last 2 hours." Naghanap din ako kasi wala din akong mahanap. Ano ba 'to? Ito naman isa, may nahanap ka? Baka binaon na nila, lul. Pupuwedeng hindi naman puwedeng ibaon na lang basta 'yun kasi may mga article na ganito, mahahalongkat at makakalungkat din 'tong mga 'to, Sa galing ng mga ano, sa galing ng mga netizen na mangalkal ngayon, 'di ba? I don't know, guys. Tama ba na nailagay itong, Faustino? Faustino ba 'to? Oo, Faustino bilang House Speaker? Eh, una sa lahat, bata din 'to ni Martin Romualdez, Deputy Speaker din 'to, Oh, anyway, sana masagot ito sa mga susunod na araw na siya mismo yung sasagot, 'no? Kasi mag magpe-press con ka ba? Baka hindi mag-press con 'to. O kaya wala rin namang silbi kasi yung ano, yung tagapagsalita ng tawag dito, ng House of Representative, yung Abante. Yung ano, alam nyo na yun. Si, ano ba yun? Apple ba yun? Wala din mahuhugot dun, Pero anyway, baka magpapalit din, no? O baka wala na. Kasi wala na din yung impeachment, wala. Ewan ko lang, no? We'll see the development dito sa bagay na to. Which is kung active pa itong kaso na to. At si Boying Remulla ang mapupunta sa ombudsman, baka maupuan din to. Ano bang ibabato na naman ng mga ano dito? Oh, tignan mo, 2020 yan, no? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Duterte yan, panahon ni Duterte. Tignan mo, hindi inaksyonan. Baka yun na naman yung ibabato dito. Grabe. 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 Grabe.